Diyos. Isa po ako naglalakbay Luzon, Visayas, Mindanao para magpahayag po ng salita ng Diyos at manalangin po sa lahat ng mga tao. At wala po ito bayad, ito po ay libre lamang ho ang salita ng Panginoon. At atin po pag-uusapan ang verse na ito, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayon po sa verse na ito, For God so loved the world. No, inibig ka ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Ang minahal dito ng Diyos na world or na mundo, hindi yung material, hindi yung kayamanan, hindi yung mga material, no? Hindi itong mundong ito na ginagalawan natin, kundi tayong lahat ng mga tao. Kahit tayo po ay makasalanan, minahal tayo ng Diyos, tama po ba? At pinakita niya, pinadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. No po? Si Kristo po ay namatay, si Kristo nilibing, si Kristo ay nabuhay muli at si Kristo ay babalik. No? Siya po ay nagsakripisyo alang-alang sa atin dahil mahal niya tayo at ayaw niya na tayo po ay mapunta sa impyerno. Gusto niya na tayo po ay mapunta sa langit. Gusto niya na tayo po ay makapiling niya sa langit. Ano ho? At pagka totoo may langit, totoo may impyerno, totoo may kamatayan at totoo na may kaluluwa ang bawat tao at gusto niya na tayo po ay makapiling niya sa langit. At paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano tayo magkaroon ng kaligtasan? Ayon po sa verse na ito, sa John 3:16, ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No po, at kilalanin po natin si Jesus Christ. At wala nang ibang magliligtas sa atin kundi ang atin Panginoong Jesucristo lamang po. Ano ho? At una, aminin natin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, magsisi, hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. At pangatlo, kilalanin natin siya, pagkatiwalaan natin siya, tanggapin natin siya sa puso natin bilang Diyos, personal na tagapagligtas ng ating buhay. Sino po ang magliligtas sa atin? Relihiyon? Mabuting gawa? Sarili ba? Hindi po. Kundi si Jesus Christ po ang magliligtas sa atin. Si Jesus Christ ang daan papunta sa langit. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No po? At tayo po ay tapos na. Maraming salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. At kausapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Atin po siya kausapin. Hingi tayo ng tawad. Tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin. Sabay ka sa panalangin. Sandali. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos, personal na tagapagligtas. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Iligtas niyo po ako, bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggang kaligtasan. Dalhin niyo po ako sa inyong kaharian. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. The Bible says, John 1:12, kung tinanggap po ang Panginoon, ayon po sa John 1:12, But as many as receive Him, to them give a power to become the sons of God, even to them that believe on His name. No po? At ikaw po ay kanyang binigyan ng authority, kapangyarihan na maging anak ng Diyos dahil tinanggap mo siya at nagtiwala ka sa Kanya. At yun lang, thank you so much sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Ingat po kayo. To God be the glory. Salamat po.